Maraming salamat sa linggo na ito. Nakakatuwa kasi linggo-linggo, no? Pentecost, Corpus Christi, the Body and Blood of Christ, and then on Friday is the Solemnity of the Body and Blood of Christ, of Sacred Heart. So, and then the Sunday after that, puros fiesta, no? The Trinity and all this, no? Napakaraming selebrasyon. Napakayaman ng June, no? Napakayaman ng June. Tapos, siyempre, fiesta ng ating patron. Sino yung patron natin? Si Tony Boy, di ba? Saint Anthony pa rin, ha? Sige, hindi natin talagang mabago, no? Kasi parang disrespectful. But it is not a sign of disrespect. It is somebody we are intimate with. Nickname of our favorite saint. Nakakatuwa, no? Nung ako'y seminarista, ang ibig sabihin ng Eucharistia ay the Eucharist means thanksgiving. Ang sagot ko, ang Eucharist is memorial, no? Wrong, no? The Eucharist means thanksgiving, pasasalamat. It is what it transliterally means. The Eucharist is thanksgiving, no? But it is very important, no? The word remembering is very important. Kaya nga sa bawat Eucharistia, pagtitaas yung tinapay, ang sinasabi, do this in memory of me, no? We do this in memory of me, no? Napakahalaga ng memory, no? Napakahalaga ng memory. Ikukwento ko, no? Papa-flash ko lang, no? Nung Friday, nung 6 o'clock a.m. Mass, may isang babae umiiyak dito. Ang lakas-lakas. Nilapitan ni Father BP nung 6 o'clock Mass, no? Ang lakas ng kanyang lamentation, no? She was crying very much, no? So, pagkatapos ng misa, umakyat si Father Bipin. Sabi niya, Father, kinuusap niya yung babae, no? Pero sa lakas ng iyak, hindi sila magkaintindihan, no? So, sabi niya, Father, may umiyak dito sa no? So, ako yung 7 o'clock Mass bumaba para magkumpisal. So, dumadaan ako sa harap dito, dumadaan ako sa harap niya para pakita ko na baka gusto mo akong kausapin, no? Kung gusto mo ako, pwede kayo mag-usap doon, ano? Pero hindi ako pinapansin, di ba? Sabi ko, okay. So, I went to confession. I went in front twice. I went to confession. Then, 7:30 Mass. 7:30 Mass, tinanong ko sa mga tao itong tanong na ito. Sabi ko, I will ask you the same question. Ano nakikita nyo sa screen na ito? Sige, pakilaba. Yan. What do you see there? A dot, a black dot, di ba? So lahat ng tao ang sagot, black dot. Tapos, may sumasagot dito. Ang nakikita niya, yung puti. Siya lang ang nakakita ng puti. Ako nung nakita ko to, ang sagot ko rin, black dot. Di ba? Black dot. Tapos sabi ko, ano pangalan mo? Sabi niya, Maria Luisa. Sabi niya, si Maria Luisa, ang nakita niya, white. Ang nakita ng karamihan, kundi lahat, yung black dot. Di ba? Yan ang kwento nating buhay, eh. We see the negative things, yung kamalian. We see the black dot. We do not see the big 99% white. Nakikita natin yung mali. Ang dali-dali natin pumuna sa mali. We remember the wrong things. We remember yung mali niya, yung kasalanan niya, yung utang niya, yung pagtakwil sa akin. We remember the negative things. While we do not see the good things, the white. Sabi ko naman, galing ni Luisa, di ba? Pagkatapos sa misa, tumakbo ko kay Father Bipin. Father Bipin! Yung kausap mo kanina, hindi naman umiyak. Siya nga na nakasagot ng tanong sa misa. Siya na ang tamang sagot, di ba? Siya lang nakakita ng puti, di ba? So she knew. Tapos, Friday yon. The following day, yung mga PWD natin, we have PWD members, about 30 of them, pumunta kami nag-outing kami kasama ng PWD na nag-outing kami. Sabi ni Father Bipin, bakit hindi kasama si Maria Luisa? Sabi ko, hindi ko alam. Healed na eh. Hindi na PWD. I was just joking. But sabi niya, sana kasama si Maria Luisa. Anyway, we thank God for how God speaks to us. No? God speaks to us now. Example, on this beautiful feast of the Body and Blood of Christ, may nagkumpisal. No?
kanina, bago magmisa. Remember, 30 minutes before every Mass, we have confession. No? Napakahalaga, paulit-ulit, magbalik loob para maging makahulog, para nasa loob tayo ng puso ni Jesus. Pag nasa loob ng puso ni Jesus, yung komunyon natin, tunay na komunyon. Pag hindi tayo nasa loob ng puso ni Jesus, yung komunyon natin pupunta sa tiyan, hindi pupunta sa kaluluwa. Kasi yung puso natin wala sa loob ng puso ni Jesus. Para maging tunay na makahulugan ng komunyon, kailangan magbalik loob. Anyway, may nakumpisal, tapos sabi ko, nagkomunyon ka ba kanina? Kasi nagsimba siya sa 6:15 Mass eh. So pagkatapos ng misa, nang umpisal siya, sabi ko, gusto mo mangumunyon? Sabi niya, Father, hindi na kasi tapos na yung misa. Sabi ko, hindi. Kasi hindi ka nangumunyon ng 6:15 Mass kasi nasa labas ka. Yung puso mo nasa labas. Kaya sabi niya, hindi ako nangumunyon kasi may kasalanan ako. Sabi ko, gusto mo ba mangumunyon? Sabi niya, yes. Sabi ko, sandali ha. Tumatawag ako kay Charlie. Para sabihin kay Charlie, Charlie, pumunta ka rito. Hindi sumasagot si Charlie. Pagbukas ko ng pinto, nandun si sister. Dala-dala yung katawan ni Kristo, magbibigay siya ng komunyon, may sakit. Sabi ko, wow, eksakto naman, grabe, di ba? So pagbukas ng pinto, hawak-hawak ni sister yung komunyon at nabigay siya ng komunyon. How providential can that be? Diba? How worthy it is to receive the body and blood of Christ kapag walang kasalanan. No? Kasi pag nangumunyon tayo na may kasalanan, madumi, hindi pwede magsama yung madumi at yung malinis. Madumi yung tatanggap kay Kristo eh. Hindi pwedeng madumi. Kaya kailangan malinis eh. Para maging karapat-dapat yung pagtanggap natin kay Kristo. Anyway, so we will focus on the words, do this in memory of me. In memory, the importance of remembering. We remember the good things, we do not remember the bad things. Kaya pag tinaas yung kalis, di ba? Lahat ng problema nyo, isama nyo na doon. Lahat ng panalangin nyo pag tinaas yung kalis. Do this in memory of me. At hindi yung utang mo, yung betrayal ko, ang naalala ko pag tinataas yung kalis. Diba? Natatalo yung kalis yung memory of Christ, hindi kaya burahin yung utang, yung hatred, no? So, it is the chalice, the body of Christ, the blood of Christ, kalis. Huwag nyo tatabunan ng sakit, galit, sama ng loob. Kaya tunawin ng kalis ang sama ng loob. Kaya. I will tell you a secret. Every time I wear my watch, pag sinusot ko yung oras ko, advance. Hulaan nyo ilang minuto. How many minutes advance? How many? 5? Not 5? 30 minutes? Hindi naman. No? No? 13. Because of Saint Anthony. I put to remember, ang ganda pag-advance eh. If our clocks are advanced, parang niloloko mo yung sarili mo eh. Pero ang laking tulong. Pero to remember my favorite saint, I put 13 minutes advance. Ang laking tulong. I remember Saint Anthony. I thank God for my favorite saint. I remember. And then, it helps me not to be late. Mabuti na yung maaga kaysa sa late. I remember Saint Anthony. So I do not know if you want to use the same technique to remind us of our patron. Example, do this in memory of me. Yung password ko sa telepono, dati ha, hindi na ngayon. Baka mamaya, ang password sa telepono, 3333, in honor of the Holy Trinity. So we put codes to remind us. So tuwing nagpa-press akong ganyan, nagdadasal ako in a certain sense, ha? Father, Son, Holy Spirit, Father, Son, Holy Spirit. So it is remembering. It is very good to remember.
Kaya nga, we remember our birthdays. Pero hindi lang once a year. We remember Christ pag nagsisimba lang. We remember constantly. It is very, very important to remember. At ito, ang last remembering, I would like you to remember. Sana. Di ba? We remember. We remember with our smiles. We remember God loves me. God loves you. Pag naalala mo yan, mapapangiti ka. Hindi ba? Pag nakingiti ka, kasi naalala mo ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Pag nakasimangot ka, di ba? Sir, smile. Hindi ngiting aso. Kasi pag umiti ako, mawawala yung kulubot ng mukha ko, di ba? Pero ginagawa ko yung smile for selfish reasons. Para mag-menos yung gastos ko sa makeup, para hindi na ako magparitoke ng mukha, for selfish reasons. I smile because of the inner goodness of God inside. Because God loves me. Amen? So keep smiling. Because God loves you. Iba kung galing sa loob And we remember, I smile because of the goodness of the Lord. What a beautiful reminder. So remember. And this remembering, we celebrate in this Holy Eucharist. We celebrate. I will just go back shortly to the gospel reading. No? In the Feast of Body and Blood of Christ, ang ginamit na reading, multiplication of loaves. At alam natin na nangyari, di ba? Jesus took the bread, blessed it, broke, and then shared. In every Eucharist, that is exactly what happens. Di ba? Yung tinapay sa banal na Eucharistia, kinukuha, binabasbasan, hinaghati-hati at ibinibigay. Hindi pwedeng ibigay buo. Kailangan broken. We are broken people. Broken, not destroyed, but broken to be blessed and to be made whole. So do not be afraid of being broken. Nako, heartbroken na naman ako. Nako, heartbroken ako sa nanamatayan. I am heartbroken because nanakawan. Heartbroken kasi nawala yung buhok ko. Heartbroken. Whatever heartbroken it is, the brokenness does not destroy us. The brokenness blesses us because it will make us whole. Believe in every Eucharist, the bread is broken to be made whole. Alleluia. Amen.